paglilingkod na ginawa ni Mary, pwedeng hindi na maging paglilingkod mo. Pero meron kang paglilingkod na hindi pwedeng gawin ni Mary. So church, you must believe and prepare yourself for that mission. Hanggat hindi mo nakikita na ikaw yung kalooban ng Panginoon para sa plano na to, hindi yan mangyayari. Ano sabi sa Hebrews 11:40? There are things, God provided better things for us. Na kung wala yung mga bagay na yun, it will not be perfect. Yan po ang life verse ng ating pastor. Hebrews 11:40. Na sa tingin niyo church, kung hindi si Pastor Bernard, kung hindi sumunod si Pastor Bernard, may Berean Bible Baptist Church sa Ildefonso kaya dito. Meron kayong Brother Jonathan, meron kayong iba't ibang pamilya na narito ngayon. Church, may sumunod. Sinimula ng isa, susundan ng marami. And church, anong sabi? Si Jesus Christ na ipanganak. Maraming naligtas, thousands of people. At sa generation natin ngayon, how many people got saved? Sinimulan po ng isa. Sinimulan po ni Mary yung pagsunod. Mary believed and prepared herself for that mission. Yun po yung plano ng Panginoon eh. Si Jesus Christ maghahari, tutubusin tayo sa ating mga kasalanan. Pero kapatid, yung bagay na yun, hindi mangyayari yung kalooban ng Panginoon kung hindi susunod si Mary. Ibig sabihin, church, sa buhay mo ngayon, may plano rin sa'yo ang Panginoon. At kung hindi mo susundin yan, maaaring yung susunod na generation, yung result ng plano ng Panginoon, hindi mangyari. Kapatid, God is allowing you to be part of His perfect plan. Pero kapatid, it doesn't mean hindi ka susunod, hindi mangyayari yung plano na yun ng Panginoon. Mangyayari at mangyayari yun, pero pipili siya ng nararapat para doon. Kung ikaw ang nakita ng Panginoon, pero hindi ka sumunod, it doesn't mean hindi matutuloy ang plano ng Panginoon. Hahanap siya ng merong willing na puso. Susunod po tayo, sumunod po tayo sa Panginoon kapatid. Dahil yung mission na yun, meron yung bunga. At yung bunga po na yun, para sa kapakanan ng bawat isa. Sa church natin ngayon, hindi natin alam kung ano yung plano ng Panginoon. Pero kung hindi tayo susunod, hindi natin makikita yung bunga. Kaya dapat tayo maniwala na meron pang papatunayan ng Panginoon sa buhay natin. Ang tendency kasi ng tao, puro negative ang nakikita. Puro yung pagod, puro yung negative, puro yung hardship. Puro reklamo, yung negative yung nakikita natin. Ang nangyayari, nabubulag tayo ng mga negative na yon, na hindi natin nakikita, process lang pala yun. Na pag nakita natin yung pagsunod sa Panginoon, meron palang magandang bunga. At yung bunga na yun, according to His perfect plans. At napakaganda na yung perfect plan na yun, hanggang ngayon, na-experience natin. Amen. Church, si Mary, matagal nang wala sa mundo, pero hanggang ngayon, kilala ng mga tao. And church, yung gagawin mong paglilingkod ngayon, maaaring wala ka na sa mundo na to, kilala ka pa ng susunod na generation. That's your legacy. Legacy. Church, second, Mary magnified the Lord with humility. Basahin po natin Luke chapter 1, verse 46 to 50. Ito po ang kainaman kay Mary Church. Meron po siyang humble heart. Hindi niya hinayaan na yung pagsunod niya magkaroon ng kayabangan. Church, wala namang malaki o maliit na ministry. Puso ang tinitingnan ng Panginoon. Yes, sir. As long yung puso mo naglilingkod, as long yung puso mo para sa Panginoon, that is for God's glory. Kasi hindi ka naman bibigyan ng Panginoon ng malaking role kung hindi mo pa kaya. Maaring binibigyan ka ng Panginoon na simpleng role dahil yan pa yung kaya mo ngayon. Maaring nakikita mo yung ibang kapatiran, meron na silang big role o iba na yung role na ginagampanan nila. Naging ready na sila. Meron ng prosesong nangyari hanggang maging ready sila dun sa role na yun. And kapatid, nire-ready ka lang din ng Panginoon. At sa pag-ready sa'yo ng Panginoon, katulad ni Mary, you must magnify and rejoice into the Lord with humility. Church, ano pong sabi dyan? Basahin po natin yung naging statement ni Mary. Sabi po ni Mary sa verse 46, and Mary said, my soul that magnify the Lord. Verse 47, and my spirit hath rejoiced in God, my Savior. For He hath regarded the low estate of His handmaiden. Tingnan niyo church, ano yung tawag niya sa sarili niya? Handmaiden. For behold, from henceforth all generation shall call me blessed. For He that is mighty hath done to me great things, and holy is His name.
and His mercy is on them that fear Him from generation to generation. Church, sabi po sa verse 48, He hath regarded the low estate of His handmaiden. So church, kinonsider ni Mary yung sarili niya na mababa. Ginausap niya yung sarili niya na, ako ba yung karapat-dapat? Kung tutusin church, kung siya yung pinili ng Panginoon, pwedeng magyabang si Mary. Pero hindi. Tinignan niya yung sarili niya na siya ay mababa. Church, tingnan natin yung sarili natin, wala tayong magagawa. Kung merong inuutos sa iyo ang Panginoon, tingnan mo yung sarili mo, wala kang magagawa. Pero dahil pinili ka ng Panginoon, naniniwala ang Panginoon, meron kang potential na hindi niya nakita sa iba at ikaw ang gagamitin niya para din sa perfect will. So church, ano po yung kahalagahan ng pagsunod? Yung kahalagahan ng pagsunod dito na ginawa ni Mary, ikaw yung napili ng Panginoon. Kung hindi ka susunod, ibig sabihin, nire-reject mo na maging part ka ng perfect plan ng Panginoon. And church, if you reject the perfect plan of God, you reject blessings. You reject maturity. You reject the privilege to be part of the legacy. Church, hindi naman kayabangan yung ginawa ni Mary. Nagpakumbaba siya. Nagpagamit siya sa Panginoon kasi naniniwala siya, may nakita ang Panginoon sa buhay niya na hindi nakita sa iba. And church, ganun din po ang Panginoon sa buhay natin. Kung ikaw naririto ngayon, hindi yun aksidente. Merong plano ang Panginoon sa buhay mo. We do not know. Sister Mila, dati, di naman kasali, wala naman dito sa church. Pero dito dinala ng Panginoon. Ngayon, leader ng mga nanay. Merong plano ng Panginoon. Hindi natin alam sa buhay natin. Ang sa Avedra, hindi namin alam na dito kami dadalhin ng Panginoon. Nakita namin, sumunod sa biyaya ng Panginoon. Ang nanay ko, ang dami na na-recruit. Nandiyan ang Pikal, San Siangco. Ito po ay sa kabutihan ng Panginoon. Kasi church, hindi natin alam kung ano yung plano ng Panginoon. Pero kapag ikaw, sinama niya, hinayaan ka niya maging part ng plano yan, sumunod ka. Para makita mo, yung buhay mo, merong patutunguhan. At yung buhay mo na yun, malaking pagpapala sa iba. Amen. Kasi church, hindi mo mararanasan ng isang bagay kung wala ka naman doon. Hanggang imagination ka na lang. At church, kung gusto mo ma-experience yung pagpapala at yung plano ng Panginoon, sumunod ka. Maging part ka doon sa story. Maging part ka ng plano ng Panginoon. Para maranasan mo. Hanggang hindi ka sumusunod, hindi mo yan mararanasan, kapatid. Hanggang isip ka na lang. Hanggang imagine ka na lang. Paano kaya? Paano kung? What if? Puro ganun ka na lang, kapatid. Pero kung susunod ka sa Panginoon, makikita mo, ito yung plano sa akin ng Panginoon. At church, sa pagsunod natin sa Panginoon, always with humility. Always with humility. Tandaan niyo, kapatid, lahat ng tao nagmamataas, binababa ng Panginoon. Always with humility, church. Ipakita po natin sa Panginoon na tayo susunod. Itatama tayo ng Panginoon. Yung motibo mo na yan, kung yung motibo mo para lang makapagpakitang gilas, para lang sa tao, itatama ka ng Panginoon. Church with humility. Kinumpare ni Mary yung sarili niya as handmaiden o handmaiden. Ibig sabihin ito, servant. Yun yung maganda, kapatid eh. Makita natin sa sarili natin ngayon na tayo servant lang tayo ng Panginoon. Amen. Servant lang po tayo ng Panginoon. Kung ano man yung ministry na ginagawa mo ngayon, servant ka lang ng Panginoon. Amen. Magpakababa po tayo sa Panginoon, kapatid. Kasi yun po yung kalooban niya. Huwag natin makita tayo yung malaki. Makita natin ang Panginoon yung malaki sa buhay natin. Amen. Para makita natin yung plano niya. Amen. Yung pagpapala. Church, ano po sabi dyan sa verse 48? All nations, all generations shall call me blessed. Church, ibig sabihin lang, kung tayo susunod sa Panginoon with humble heart, all generations shall call me blessed or blessed. Church, si Mary pa lang po ito. Si Mary, tao lang tulad natin. Sumunod lang din po si Mary. At church, kung gusto mong tawagin ding blessed or blessed, sumunod po tayo sa Panginoon. All generations. Ilang generations na, kapatid, yung dumaan. Hanggang ngayon si Mary kilala ng tao. Maaaring kapag sumunod ka, kilalanin ka din ng mga susunod na generations. Hindi mo alam, kapatid, kung hanggang saan ang buhay mo. At mas maganda, meron kang ma-impart sa buhay ng ng bawat isa. Ay, itong si kapatid na ganito yan. May nagawa yung paglilingkod sa Panginoon. All generations shall call you what? Blessed.
Church, di ba napakasarap isipin na tayo naglilingkod tayo sa Panginoon? Nakikita tayo bilang pagpapala. Hindi yung, dyan na si kapatid na ganito. Kinaiinisan agad tayo. Napakaganda kapatid na paparating pa lang tayo, nabibless na yung tao. Nakikita na sa atin yung aura, ay nakaka-bless talaga itong kapatid na to. Yung testimony mo pa lang, yung dating mo pa lang, nakaka-bless na. At yun yung pangako ng Panginoon kay Mary. All generation shall call me blessed. Sino po bang hindi gusto mapagpala, kapatid? Lahat po tayo. Lahat tayo gusto maging pagpapala. And church, sumunod lang po tayo sa Panginoon with humility. Yan po ang isa sa pinakakailangan natin, humility. Kapatid, mag-ingat po tayo. Kung tayo susunod sa Panginoon, always check your heart. Baka mamaya sumusunod ka na, nagiging authoritative ka na. Sumunod tayo lagi sa Panginoon with humility. Always consider yourself as a servant. Church, part lang po tayo ng plano ng Panginoon. Pero hindi po tayo yung dahilan ng perfect plan. At yung perfect plan na yun, nagiging mainam lang siya, nagiging maganda dahil meron kang ginampanan na magandang role. At yung role na yun, pahalagahan mo, kapatid. Parang ganito lang po yan, sa isang palabas, sa isang play, naging matagumpay yung play, hindi dahil dun sa isang character na, kundi dahil merong mga sumunod, may nagsulat, may gumawa. Part ka lang, kapatid. Yung role na ginagawa mo, part ka lang. Napaganda yung plano ng Panginoon dahil may sumunod na meron. At kapatid, sa buhay mo, magiging maganda din yung plano ng Panginoon kung susunod ka. At kung hindi ka naman susunod, may ilalagay ang Panginoon para dyan. There will be someone better. Pero kapatid, yun yung nakakahinayang. Na binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon ng opportunity para sumunod, pero nireject mo. Hindi ka nagpagamit sa Panginoon. Pinairan mo yung sarili mong prinsipyo. Pinairan mo yung pride. Pinairan mo yung pagiging impatient. Kaya ngayon, iba yung nakakaranas ng blessings. Church, I wonder, bakit yung mga Kristiyano nag-start sa pagiging hirap? Dahil ang Panginoon, meron gustong patunayan sa buhay ng kapatid. Kasi kung mayaman ka na, wala nang patutunayan sa iyong Panginoon. Baka wala ka pa dito sa church. At kung tutusin kapatid, bakit si Mary yung pinili ng Panginoon? Pwede naman yung nakalagay dito, yung mayamang babae. Pero si Mary yung pinili. Ibig sabihin kapatid, tinitingnan talaga ng Panginoon yung mga mahihirap, yung mga mabababa. Doon tinitingnan ng Panginoon, yun yung ginagamit niya, yung mga mabababa. Kasi tendency kapag kayo mayayaman, may pinag-aralan, yung mga magagaling yung pinili ng Panginoon, baka magmayabang lang yan. Yung perfect lang ng Panginoon, yabangan niya lang yan, at hindi pa mangyari. Kaya kapatid, kung ikaw mahirap ngayon, magpasalamat ka sa Panginoon. Ibig sabihin, meron pang patutunayan ng Panginoon sa buhay mo. Ngayon, kung meron kang problema, may patutunayan pa sa iyo ang Panginoon sa buhay mo. At kapag yun na-overcome mo, kapatid, all generations shall call you blessed. Church, Mary experienced challenges despite of her mission. Kapatid, hindi ibig sabihin sumunod ka, puro relax na, puro comfort na. Kapag sumunod ka sa Panginoon, diyan lalo darating ang problema, ang mga pagsubok. Amen. Ayan. Church, si Mary, kahit gaano po kalaki yung role niya, kung tutuusin, dapat nandun sa kanya yung favor eh. Kasi magbubuntis siya, maglilihi siya. Pero ano po sabi sa Luke chapter 2 verse 7? Basahin po natin mga kapatid. Luke chapter 2 verse 7. Ano po sabi dyan? And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling cloths, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Church, si Mary, yung ultimate role niya, maging carrier ni Jesus Christ. Para si Jesus Christ ay maipanganak. Kung tutusin, pwede mag-demand si Mary. Dapat sa St. Luke sa mga Panginoon. Kasi iba yung role ko. Mabigat yung role ko. Pwede siya mag-demand. Pero si Mary, Church, despite of her mission, meron din pagsubok. Kapatid, hindi ibig sabihin magiging part ka ng plano ng Panginoon, puro comfort na. Puro mabubuting bagay na lang mangyari. Hindi. May mga pagsubok din. Pero yung pagsubok na yun, kapatid, mabuting bagay din yun.
Hindi mo lang masimulang ma-appreciate. Kasi yung bagay na nagpapahirap sa'yo, minsan nakikita mo mas negative. Church, saan po nanganak si Mary? Sa Sabsaban, sa manger. And when you search the word manger, it talks about the place kung saan kumakain po yung mga hayop. At yung manger, kainan po yan, parang po siyang box, kainan po yan ng mga hayop. Koral. Ibig sabihin, church, ibig sabihin po si Mary kahit merong ginawang paglilingkod, meron pa rin pagsubok. Kasi kapatid, hanggang sumusunod ka sa Panginoon, dun ka itetest ng Panginoon eh. Kung yung motibo mo, yung puso mo, tama at tapat sa Panginoon. Yung mga challenges niyan kapatid, hindi lang puro blessing, hindi lang puro overflowing ang mga goodness or blessings ng Panginoon. Nandun din po yung challenges. Right. Kasi susubukan ka ng Panginoon kung yung puso mo talaga, pagsunod dahil mahal mo siya. Mary experienced challenges despite of her mission. Ano po sabi sa Matthew 2:14? Nang maipanganak po si Jesus Christ, ano pa? May threat pa kay King Herod. Kasi si Jesus Christ gusto pong ipapatay. Church, sa buhay po natin maraming pagsubok. Hindi ibig sabihin nasa church ka o maging baptist ka o maligtas ka, puro relax ng buhay. Yung iba po kasi gano'n ang interpretation. Ay pagka umanib ka sa amin, puro blessing sa mararanasan mo. Hindi po. Once na sumunod ka sa Panginoon, lalong dadami ang pagsubok. Pero huwag po tayong ma-discourage. Kasi yung pagsubok na yan, yan yung mga blessings na ipapakita sa'yo ng Panginoon na hindi lang basta-basta material. Right. Church, challenge is another form of blessing. Right. Nakikita lang po kasi natin minsan ng blessing. Sometimes we perceive blessings, something that is material. Right. Something as positive. But we perceive blessings not in all forms na positive. Minsan may mga bagay na mararanasan ka masakit. May mararanasan ka, i-correct ka. Mararanasan mong umiyak sa Panginoon. Mararanasan mong palitan o magbago ng pananaw sa buhay. Right. Yung dating ikaw, kailangan mo magbago. Right. Amen. Yun yung challenge eh. Na hindi ka naman ganito eh. Pero napunta ka sa church nito,